Good morning. Mukhang wala na maupuan na naman. Nakakatuwa yung pasok ng bagong taon. Talagang puro bago na ang members ng PBCI. Ilan na lang yung luma. Alam niyo po, sa panahon ito na bagong taon, napakahalaga ang inventory. Yung iba kasi nag-i-inventory yan last quarter ng nakaraang taon. Yung iba naman sa first quarter ng bagong taon. Marami pong minsan yung mga kalugihan, kung minsan yung mga kakulangan, o kaya yung mga naging problema, inaayos yan, di ba? Kaya meron namang iba naman, New Year's resolution. Sino sa inyo meron ng mga New Year's resolution? Maraming gustong baguhin yung mga nagdaang taon, kung ano yung mga naging pagkakamali nila, lalo na sa mga personal matters, no? Yung pakikipagrelasyon sa kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Ang pinakamahalaga po sa lahat kasi itong New Year's resolution na ito na nais kong banggitin sa inyo, yung patungkol sa ating relationship sa Panginoon. Napakahalaga na magkaroon tayo ng inventory sa ating kaluluwa. Dahil ito ang pag-uusapan din natin ngayon. Kaya ang title ko po ay Sigurado ka ba? Kanina, senior ng mga kapatid, yung katotohanan kung paano yung mahalaga na sigurado ka. Hindi po yung bagay na sanlibutan na pinag-uusapan dito. Dahil kung mapapansin nyo, sa panahon ngayon, pag magbubukas ako ng Facebook, puro patay ang nakikita ko. Puro itim na mayroong kandila. At maging sa mga pagbubukas nga ng asawa ko, sabi niya sa akin, ang daming namamatay yata ngayon . Hindi, normal na yan. Kaya lang talaga ngayon sa Facebook, flooding na yung mga namamatay. Dito, mahalaga po mga kapatid na alin ba rito yun? Ayan, maganda yan. Totoo ba ang kaligtasan? Marami po ang naniniwala sa kaligtasan pero ang nasa isip nila alin? Physical. Physical. Na kaligtasan lamang ang laging iniisip. Kung naniniwala ka na si Jesus ay tagapagligtas, kung siya yung Savior, naligtas ka na ba? Sabi ng isang nakausap ko, araw-araw nga nililigtas ako ng Panginoon . Ano yung iniisip niya? Physical. Ang kaligtasan po, hindi po yan tulad ng ulan na araw-araw bumabagsak. Hindi ito parang pagkain na kailangang ulit-ulitin bukas. Ito po ay eternal. Minsanan lamang ito. Ito ay panghabang buhay. Isang beses lamang po yan. Bakit mahalaga ang kaligtasan? Dahil ang oras po ng bawat isa limitado. Ang kamatayan ay tiyak. Hindi natin maiiwasan yan. At higit sa lahat, wala na pong ikalawang chance pag ikaw ay namatay na. Kaya dito, bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Dakila namin Diyos, sa iyo namin iniahabilin ang aming pag-uusapan. Gabayan mo po kami sa katotohanan ito. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa. At higit sa lahat, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa matamis na pangalan namin, Panginoong Yesus. People perish because of lack of knowledge. Yan po ang sinabi ni Propeta Hosea. My people perish
Dahil sa kakulangan daw ng kaalaman. Bakit nga ba? Kasi hindi nila alam na ngayon ang kaligtasan, hindi bukas. Yung iba pa petiks-petiks sa kanilang relasyon sa Diyos, nang iniisip nila, bata pa ako, malakas pa ako. Hindi po gano'n. Ang kaligtasan po, ngayon po yan. At totoo bang mayroong kaligtasan? Nabuhay ka pa, malalaman mo na. Ayan, yung halimbawa, si Sakeo. Ano sabi ng Panginoon kay Sakeo sa Luke 19, di ba? Ano sabi sa kanya? Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan. Yung oras din na yun. Nang makita niya si Jesus, nang makilala niya ito, pinatuloy niya sa kanyang bahay. At sabi ng Panginoon, dumating sa araw na ito, today, sabi ganon, naligtas. At yung nakapako sa krus, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. Hindi nila alam na ngayon ang pagpapalista sa aklat ng buhay, hindi po bukas. Alam niyo, sa Book of Life, sabi nila, bahala na kung malista ako o hindi. Hindi naman yan. Tsaka na yan. Hindi pa naman mangyayari ngayon. Hindi yan. Meron na bang nakasulat sa Bible? Na buhay pa? Nakalista na sa aklat ng buhay? Luke 10:20. Nung bumalik yung mga alagad, galing sa pangangaral, tuwan-tuwa sila. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ikagalak ng ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak ng inyong mga pangalan ay nangasusulat sa aklat. At mismo si Apostol Pablo sumulat din sa Filipos 4. Binati niya yung mga kapatid doon. Ito raw sa verse 3, nakasulat din ito sa pangalan. Buhay ang kanilang mga pangalan. Imagine ninyo, mga buhay pa, nasa aklat na. Hindi alam po yan ng marami. Kaya mahalagang alamin at tiyakin ang ating kaligtasan. Bago mo malaman kung sigurado ka na kailangan mo munang sagutin ang tanong, kailangan ko ba talagang maligtas? Kailangan ba nating maligtas? Ngayon, kung kailangan nga, paano? So, number 1 muna, kailangan malaman muna natin, paano ako maliligtas? Paano nga ba? Di siyempre, dapat alamin mo. Alam niyo na ba? Maaaring karamihan sa inyo, alam na. Pero yung iba pa paano? Tandaan niyo sa Panginoon, isang kaluluwa lamang ang maligtas, libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Number 1 na kailangan malaman natin, lahat ng tao ay sinilang sa ilalim ng kasalanan. Lahat ng tao po dahil sabi sa Romans 5:12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat daw po guilty sa kasalanan. Meron bang hindi? At ang kasalanan yan, nanggaling yan sa pagkahulog ng ating ninunong si Adan at si Eva. Hindi na po natin pwedeng i-undo. Hindi mo na pa pwedeng i-rewind yung nakaraan. Nangyari na yan. Hindi mo na yan maiiwasan ano ang kailangan mong gawin. Tanggapin mo yung katotohanan na ikaw ay makasalanan. Ang pagiging guilty ay hindi po yan nakadepende sa pang-araw-araw na ginagawa mong kasalanan. Mahalaga, naniniwala ka mismo, ikaw sa sarili mo, ikaw ay makasalanan. Inaamin mo ba? Inaamin nyo ba? O nahihiya lang kayo? O natatakot? O baka naman iniisip nyo kasi mabait ka na wala kang inaagrabyadong tao. Sabi sa Romans 5:6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Ano sabi? Noong ikaw ay walang magagawa, mahinang-mahina ka dahil sa kasalanan yan, ano sabi? Si Kristo'y namatay. Para kanino? Sa mga makasalanan. Si Jesus po, hindi po siya namatay para sa mga matuwid. But for those who are lost and unworthy, mahalagang katotohanan po ito, mga kapatid, na kilalanin mo ang sarili mo na ikaw ay makasalanan, ungodly. Ikaw ay naliligaw sa katotohanan, ikaw ay binulag ni Satanas, na ikaw ay hindi karapat-dapat. At totoo yan, yan ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos.
Pero nung panahon ng Panginoong Hesus, hindi maamin itong mga Pariseo, itong mga tagapagturo ng lumang tipan, na sila ay makasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanila, hindi nyo kailangan ng doktor. Kung hindi mo maamin na ikaw ay makasalanan, iniisip mo matuwid ka, hindi ako naparito para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. Kung hindi mo ito maamin, hindi mo kailangan si Kristo. At hindi mo kailangan ng doktor. Ito ay isang simpleng katotohanan na alam ng lahat ng tao na sila ay makasalanan. And yet, bakit hindi nila maamin? Bakit hindi maamin ng tao na sila ay makasalanan? Kaya lang nila nasasabing sila ay makasalanan kapag may nagawa silang literal na kasalanan. Pero yung sila ay napakabait nilang tao, aaminin mo ikaw ay makasalanan, baka suntok kang bigla niyan. Ikaw ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Alam nyo, alam ng marami yan. Pero bakit hindi matanggap ng maraming tao? Pero pag-uusapang ibang tao, sino pumatay kay Magellan? Ang daling sagutin, ano? Lapo-lapo. Pero pag ikaw ang tungkol sa sarili mo ang tinanong, todo deny ka. Kahit ginawa mo. Kumupit ka sa tindahan ko, no? Kumupit ka sa bulsa ko, no? Totoong ginawa mo. Maaamin mo ba? Si Eva at si Adan, kinain mo ba? Yung po kasing ahas tinukso ako. Adan, kinain mo ba? Yung po kasing babae binigyan ako Ang hirap aminin, ano? Pag darating sa punto na ikaw na mismo, personal na ang tanong ng Panginoon. Pangalawa, na maganda makita natin, lahat ng tao ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Lahat ng tao, bakit? Kasi nasa ilalim ka ng kasalanan at yung kasalanan na yan, hindi mo kailangan gumawa ng marami. Isa lamang tandaan ninyo, nasa ilalim ka na ng kasalanan at yung katotohanan na tayo ay pailalim sa kasalanan dahil sa ating ninuno si Eva at si Adan, namana natin yung propensity to sin. Yung kakayahan na gumawa ng kasalanan. Pero mabigat nito, nakatali ka na sa kasalanan. Hindi mo na maiaalis yan sa iyong buhay. Pangalawa, nasa ilalim ka ng sumpa. Yung sumpa na yan, hanggat hindi yan naaalis, iyong-iyo yan. Kaya si Satanas, tuwang-tuwa. Darating yung judgment. Nasa ilalim ng judgment ang lahat ng tao. Pag ikaw ay namatay, anong susunod? Judgment. At bakit ka hahatulan? Dahil nasa ilalim ka ng kasalanan. Nasa ilalim ka rin ng kamatayan. Pag ikaw ay hinatulan, dediretso ka sa ikalawang kamatayan na binanggit sa Romans 6:23, yung sinabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi yan po physical na kamatayan. Yan ay spiritual separation sa Panginoon Diyos for eternity, throughout eternity. Hiwalay ka sa Diyos. At pag sinabing ikalawang kamatayan, ano ibig sabihin yan? Kapahamakan po yan. Bad news itong binabanggit na ito. Bad news yan. Sa palagay nyo, ano kaya magiging hatol sa inyo ng Diyos pag dumating yung araw ng kamatayan? May madadahilan ka ba para hindi ka hatulan? Hindi mo pwedeng sabihin ako'y mabuti. Kasi nga, sabi ng Biblia, ang lahat ay nangagkasala nga. At hindi mo rin pwedeng sabihin, gagawa ko ng mabuti. Kasi si Jesus lang ang pwedeng gumawa ng mabuti. And actually, siya nga yung nagbayad ng ating kasalanan. Hindi mo rin pwedeng sabihin, mahal ako ng Diyos. Yes, mahal ka ng Diyos. Kung wala naman si Kristo sa iyong puso, at ikaw ay namatay, baliwala yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na yan, may expiration yan. At pag yan nag-expire, dumiretso ka sa kahatulan, sa judgment, dediretso ka sa impyerno. At anong sabi sa Revelations 21 verse 8? Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao,
at sa mga mapakiapid, sa mga mangkukulam, manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Take note, at sa lahat ng mga sinungaling. Alam nyo, hindi kailangan gawin mo ang lahat ng yan para kayo mapahamak. Isa lamang, kahit yung pagsisinungaling lang. Anong sabi? Ang kanilang bahagi, dagat-dagat ang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Matindi ang katotohanan niya, mga kapatid. From sin to curse, to death, to judgment, and then hell, impyerno. Pangatlo, lahat ng tao ay kailangan magpaligtas kay Kristo. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? I am the way. Para kanino yung I am the way na yan? Sa mga nangaliligaw, sa mga binulag ni Satanas ng sanlibutan ito. I am the truth. Sa mga marurunong sa sanlibutan ito, sa mga matatalinong tao sa sanlibutan ito, na ang alam nila, puro bagay ng sanlibutan. Sabi niya, I am the life. Yan yung mga naghahanap ng tunay na buhay. Longing sa tunay na buhay. Ang buhay rito sa mundong ito, walang tunay na kagalakan. Kaya sabi ng Panginoon, ako lamang ang tanging daan at akin din ang katotohanan at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Hindi kayo makakaparoon sa Ama. Hindi kayo makakaparoon sa langit kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3, 25, siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Sino yung siya? Ang anak, ang ating Panginoong Hesus. Siya yung pampalubag-loob, pampahupa ng galit ng Ama sa atin. Galit ng Diyos sa kasalanan natin. Kaya nga ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya mawala ang kasalanan niya. Kaya anong ginawa niya? Isinubo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging pampalubag-loob at sa pamamagitan ng paniniwala, pagkilala, pagtanggap kay Kristo sa ginawa niya sa krus, yung ibinubo niyang dugo, sapat na yan para bayaran ang ating kasalanan upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Kakalimutan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan once na sinampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo sa krus. Ngunit paano mo gagawin yan? Kailangan mong kausapin si Jesus. Ngunit kung ipapahayag mo ng iyong bibig, kakausapin mo siya. At ano sasabihin mo? Ipapahayag mo na yung bibig si Jesus na Panginoon. Siya na ang magro-rule sa iyong buhay. Siya ang kukuha ng iyong kasalanan. Siya na ang magiging hari sa iyong buhay. Ibibigay mo lahat. Ang lahat ng iyong kasalanan. Lahat ng iyong kahinaan. Lord, patawarin mo ako. And then, at sasampalataya ka ng iyong puso. Tatanggapin mo siya ng tunay. Hindi yung balat kayo. Hindi yung peking pagtanggap. Anong sabi? Ano yung sasampalataya na mo? Yung isinyer ng kapatid kanina? Hindi lamang siya namatay, kundi inilibing at muling binuhay. Dahil kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Binuhay raw siya maguli ng Diyos sa mga patay. At pag ginawa mo raw yan, ano sabi? Maliligtas ka. Naligtas na ba kayo? Naligtas na ba kayo? Kung hindi pa huli ang lahat. Kaya mahalaga, gawin nyo yan. Dahil, alam nyo, pagbukas ko ng Facebook, ang dami kong nakita, puro patungkol sa Ebanghelyo. Ang ganda ng mga isinyer. 1 Corinthians 15, verse 3 and 4. John 3:16, John 5:24. Kung ano-ano mga binanggit tungkol sa Panginoon. Pero hindi nila binabanggit itong Romans 10:9. Nung isang araw, nabuklat ko doon sa isang GC. Isinyer ang Romans 10:9. Ano ang masasabi nyo? Sabi doon. Alam nyo, sari-saring komento. Hindi nila mabusay. Ano ba ibig sabihin itong Romans 10:9? Nag-comment ako. Alam nyo ba ng Romans 10:9? Yan yung acts of faith. Yan yung gawa na hinahanap ng Panginoon na nanggagaling sa iyong pananampalataya. Ano yung gawa na gagawin mo? Magpapakabait ka? Susunod ka sa kautusan? No! Ano ang gagawin mo? Kakausapin mo si Jesus. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan.
tinatanggap kita na ikaw ay nagbayad ng aking kasalanan. At kapag ang sabi niya, maliligtas ka. At kung kapatid, pupunta tayo sa paano ko malalaman nang may katiyakan na ako ay ligtas na? Sino sa inyo ang mga tumanggap na? Nung ginawa niyo ba yan, nagkikisay ba kayo? Nagsalita ba kayo ng iba't ibang wika? Natumba ba kayo? Kasi yung iba, yan yung hinahanap. At pag hindi mo raw ginawa yung mga bagay na yon, hindi ka raw ligtas. Alam niyo, number 1, napakahalaga. Ang kaligtasan po, ang katiyakan, ay batay po yan sa pangako ng Diyos, hindi sa pakiramdam. Anong sabi sa John 3:36? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kung sinasabi mong sumasampalataya ka, dapat alam mo, meron kang buhay na walang hanggan. Thank you na. Ang katiyakan po ng kaligtasan ay nakasalig lamang yan sa salita ng Diyos. Kung nananampalataya ka kay Kristo, may pangako ang Diyos at hindi po siya sinungaling. Ang Diyos po, pag sinabing mayroon, panghawakan mo. Kaya nga bakit mahalaga yung salitang it is written. Ang Panginoong Hesus, nung siya'y tinukso, 3 beses sinagot niya yung dyablo. Ano lagi niyang sagot? It is written. Bakit kailangan niyang gamitin yung salitang it is written? Gusto niyang gamitin din natin ito. Ligtas ka ba? Yes. Ano pinanghawakan mo? Baka naman pati ang pangako ng Diyos, hindi niyo pa alam, kung saan nakalagay. Nasa Bible yan baka mamaya, pagdating sa pintuan ng langit, ipa-recite sa inyo. Anong verse ang hawak mo? Baka mamaya, kahit isa, wala kayong alam. Alam niyo, ngayon pa lang, dapat alam niyo yan. Ano ba sabi sa John 3:36? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. At ano sabi din ni John sa 1 John 5:13? Ito, alam na marami. I write these things to you so that you may know that you have eternal life. Sabi niya, isinusulat ko sa inyo ang mga katotohanan ito, ang mga bagay na ito, para malaman ninyo. Gusto niyang malaman nating lahat ng mga sumasampalataya, meron kang eternal life. At bakit siya nagkaroon ng eternal life? Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, saan nakabatay ang inyong kaligtasan? Dahil ba sa reliyon? Dahil ba miyembro ka ng malaking reliyon? Hindi pwedeng pagbatayan ng kaligtasan yan. Ang pagbabatayan lamang natin ang salita ng Panginoon Diyos. Pangalawa, sumampalataya ka kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas at ito hindi sa inyong sarili, ito'y gawa ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay walang maipagmapuri. Ang kaligtasan po, si Kristo lang ang pwede magbigay. At kapag sinampalatayanan mo siya, doon ka palang maliligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya. Kung tinanggap mo si Jesus at umasa ka sa kanyang ginawa sa krus, yun ang batayan. Yun ang basis, yung premise ng iyong kaligtasan. Baka umaasa pa rin kayo sa magagawa niyong kabutihan. New Year na po. Kalimutan niyo na po yung nakaraan ng alakala natin. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, baka sakali maligtas ka. Yung iniisip natin yun, baka walang kasiguruhan. Dito, pag sumampalataya ka sa ginawa ni Jesus, may kasiguruhan. Ang kabayaran ni Jesus sa ating kasalanan ay yung dugo niya. Dahil ang pagbububo ng dugo, yan po ang kabayaran na hinihingi ng Ama. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:22, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan.
Kaya yung Old Testament, bakit naghahandog sila na ibinububo nila ang dugo? Anino po yan nung darating ang ating Panginoong Hesus? Kaya nung ang Panginoong Hesus ang siyang napako sa krus, siya yung inihandog na namatay para sa kasalanan ko't kasalanan natin lahat. Kaya yung ginawa niya ngayon, yung dugo niya ngayon, yun ang naging kabayaran. Hindi yung reliyon mo, hindi yung magagawa mo, hindi yung kabutihan mo. Kaya nga ang hinihingi, ano? Faith. Bakit faith na lamang ang hinihingi sa atin? Bakit hindi kailangan gumawa? Kasi bayad na. Ang kailangan na lang sampalatayanan mo, tanggapin mo yung katotohanan na yan. Huwag mong isipin may magagawa ka dahil si Kristo na nga nagbayad. Dahil pag hindi mo kinilala yung ginawa ni Kristo na yan, para mo na rin sinabing imbalido ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Kulang ang ginawa ng Panginoong Hesus. Pero sa totoo, kapag sinampalatayanan mo yan ang bukal sa iyong puso, may buhay kang walang hanggan. Kaya mga kapatid, natitiyak nyo ba na genuine, authentic ang inyong faith? At pangatlo, na makakatiyak ka, may patotoo ang banal na Espiritu sa iyong puso. Ang sabi sa Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Alam niyo, yung pagiging anak ng Diyos, hindi yan sa sarili mong kaisipan. Yung Espiritu ng Diyos na titira sa isang taong sumampalataya, iyan ang magpapaunawa sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay hindi na mapapahamak. Espiritu ng Diyos yan. At alam niyo yung ating Espiritu, nagpapailalim lang yan doon sa katotohanan na yan. Kaya ang sino man sa atin, hindi mo pa pwedeng masabi na ako ay anak ng Diyos kung hindi mo pa talaga totoong tinanggap si Jesus. Kaya yung iba, bakit hindi nila masabing sila'y pupunta sa langit? Baka wala pa yung Espiritu. Sa totoo lang, tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat na sumampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, anak ako ng Diyos. At ang pang-apat na makikita ninyo, may pagbabago sa puso at direksyon ng buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa buhay pong ito, hindi perpekto ang buhay ng isang mananampalataya. Pero alam nyo, ang isang tunay na mananampalataya, meron ng bagong desire. May bago ng hangarin yan. Nasundin ng Diyos at talikuran ang kasalanan. Kapag ikaw ay new creation, ibig sabihin yan, born again ka na. Naligtas ka na. Pag sinabing new perception, meron ka ng bagong pananaw na dati-rati hindi mo ginagawa. Yung dati-rati yung Biblia, hindi matamis sa'yo, binabaliwala mo. Na kapag may Bible study, todo tanggi ka. Pero ngayon, kapag ikaw ay totoong naligtas, hinahanap mo yan. Ikaw sa sarili mo, may experience mo yan. Hinahanap mo ang fellowship. Hinahanap mo ang pagsamba. Nauuhaw ka na kung dati-rati ikaw ay taga-Sambales, ikaw ay taga-Zimbabwe, ngayon hindi na. Yung iba nagtatagal na talaga. Personal po yan. At kayo ang makakaalam yan. Kaya nga ang tanong ko kanina, yung tanong natin kanina, yung paano ko malalaman na may katiyakan na ako ay ligtas na, personal. Sa buhay na ito, meron pa rin mga pakikibaka na maranasan ng isang tunay na Kristiyano. Pero ang maganda nito, may bago ka ng direksyon na tinatahak. Dati, blurred yung line na sinusundan mo. Go with the flow ka lang. Kaya pag nag-iaya ang barkada, inom tayo. Go ka lang. Punta tayo sa piyesta. Go ka lang. Pag sinabi magdurog tayo, go ka lang. Yan ang buhay mo eh. Pag wala kang direksyon, pag malabo yung linya. Pero pag ikaw ay sumampalataya, nababago na yan. May guidelines ka na. Deep inside of you. Bakit? Nasa sa iyo na kasi ang Holy Spirit. And in fact, ano nga sabi sa Hebrews 10:16?
Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Imagine niyo, hindi na yung literal na Bible sabing gano'n, kundi nasaan? Nasa puso na niya. Pero hindi ko sinasabing hindi kailangan ng Bible, ha? Ibig lamang sabihin yan, yung Holy Spirit na nag-guide sa iyo, pag binasa mo ang Bible, mas lalo mo maiintindihan yung lalim ng katotohanan, yung lalim ng relasyon sa Panginoon. May guidelines ka na. Dahil yan, nasa puso mo na yan, dahil yung Holy Spirit nasa iyo. Kaya lang mga kapatid, meron lang akong reminder dito. Meron po kasing dalawang uri ng Kristiyano. Nakita niyo yung isa, yung pusa, no? Yung pusa na yan na nasa kanan, pag yan nagsalita, ano maririnig mo? Meow. Pag pumahol, hindi pusa. Malalaman mong pusa siya pag nag-meow-meow. Di ba? Pero, kung hindi yan nagsasalita, at kumakaway-kaway. Alam nyo, mayroong Kristiyano sanguso. Kaya hindi siya makapagsalita. Pero yung tunay na Kristiyano, magmimiyaw-miyaw yan, babanggitin niya si Kristo sa kanyang kapwa. Kaya nga ano sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4? Tingnan nyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, gaya ng susulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang isang sumampalataya kay Kristo, hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na magsalita, na i-share niya si Kristo. Una sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, sa kanyang mga barkada. Hindi mo maaawat ang sarili mo. Bakit? Sabi nga ni Lucas, sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya kung si Kristo ay nasa sa iyo, aapaw yan dahil yan ay kayamanan na aapaw sa iyong puso. Kaya't lalabas at lalabas sa iyo ang bibigyan. I-share mo. Naranasan ko si Kristo. May kaligtasan, mayroong buhay na wala hanggan. Buhay ka pa, pwede mo na malaman. Pero ang delikado, pag hindi ka nagsasalita, there is something wrong. At kayo ang makakaalam yan. Nagsasalita ka ba, kapatid? Alam niyo po, mahalaga ang assessment sa ating kaligtasan. Mahirap yung dalo ka ng dalo, pero yung pala hindi ka naman nakatitiyak. Hindi ka nakasisigurado. Saan ka pupunta pag ako'y namatay? Ang kaligtasan po, tandaan ninyo mga kapatid, hindi po yan pwedeng dayain. Doon sa Quiapo, pwede. Ang kaligtasan ay hindi pwedeng bilhin, hindi rin pwedeng pagtrabahuhan. Bakit? Kasi libre po yan eh. Bakit libre? Kasi bayad na eh. May nagbayad na. Kaya kukunin mo na lamang. Tatanggapin mo na lamang. Kaya hanggang ngayon, ewan ko kung sino nakabasa ng post ko, isang pinto, isang desisyon. Kumakatok si Kristo sa ating puso. Sabi sa Revelations 3:20, patutuloyin mo ba? Pag siya'y pinatuloy mo, siya'y papasok at hahapong kasalo mo. Magkasalo kayo. Ibig sabihin yan, pag siya'y tinanggap mo, sinampalatayanan mo, aapaw sa iyo yung joy, makatitiyak ka, magkakaroon ka ng kasiguruhan na pupunta ka sa langit pag ikaw ay namatay. Kung may katiyakan ang kapahamakan, may katiyakan din ang kaligtasan. Maaaring tiyak mo yung isa, at maaaring hindi mo rin tiyak yung ikalawa. O maaaring hindi mo rin tiyak, kapwa, yung dalawa na yan. Ang tanong, kapatid, gusto mo ba ipagsapalaran? Gusto mo ba isugal ang iyong future?
Sabi doon sa poster na isinend ko, kaya ako nag-send ng mga iba't ibang poster. Death without Christ is not peace. Sintensya po yan. Kung wala sa iyo si Jesus, kahit isulat mo pa ng napakalaki, RIP, walang kapayapaan ang isang taong namatay kapag si Kristo ay wala sa kanya. Kaya ano ang mahalaga? Tanggapin si Jesus ngayon. Bakit? For tomorrow may never come. Huwag niyo ipagwalang bahala ito, mga kapatid. Isipin niyo yung kahalagahan ng iyong future. Dahil kapag kumatok si kamatayan, tsaka kahihingi ng tawad, pwede pa. Paano kung hindi ka nabigyan ng pagkakataon? Paano kung biglaan na lamang, binangungot ka, wala ka nang nagawa? Tandaan nyo si kamatayan. Yan yung visitor na buwisit talaga. Bakit? Hindi ka bibigyan ng schedule. Hindi yan kakatok sa pintuan mo. Kusa na lamang yan darating sa iyo. Kaya mahalaga mga kapatid, siguraduhin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Baka mamaya sigurado ka lamang na mamamatay ka. Mapapahama ka nun. Mahalaga, mamamatay ka na sigurado ka, oo. Pero mamamatay ka, napupunta ka sa langit. Ngayong New Year, mga kapatid, huwag natin palampasin. Ito ang gawin mong New Year's resolution. I-assess mo ang iyong relasyon sa ating Panginoong Yesus. Tanggapin nyo na. Habang kaya mo pang tumanggap, habang kaya mo pang mag-isip. Dahil kapag nawalan ka na ng opportunity, sorry ka na lang. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, pero pag tinalikuran mo siya, may expiration ng pagmamahal na yan. Kaya ngayon pa lang, kapatid, tiyakin mo na. Sigurado na ba kayo? Sigurado ka ba? Sa impyerno? O sa langit? Pagpalain kayo ng Panginoon.